Mga farmers natin na kailangan natin protektahan at pinotektahan natin lahat. Tinawag na tough negotiator. Medyo nahihirapan bang magkaroon ng negosasyon with Pangulong Marcos? Kasi medyo ayaw niya ibigay to. Kailangan ipaglaban to. May ganun ba? May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maaapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US itong mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Magandang umaga ulit, Sekgo. Mas maganda po talaga na matanong po namin kasi marami po mga netizens. Marami mga kababayan natin na medyo naaalarma kasi samot-saring mga opinyon, espekulasyon ang nababasa nila, napapanood nila sa kanilang mga YouTube channels, no, at sa ibang mga social media platforms. So, ang tanong po muna natin, Secretary Go, ano po ba yung difference natin sa ibang bansa sa Asia? Kagaya po ng Vietnam na may 20% po na tariff rates na ipinataw ang US. Yeah, magandang pagkakataon to, no, para ma-debunk po natin lahat ng fake news at lahat ng mga maling akala. So on Vietnam, Vietnam has two rates. Their base rate is 20%. And if they have transshipments, meaning products from another country, ang rate nila ay 40%. So dalawa po ang rate ng Vietnam. 20% kapag gawa sa Vietnam, 40% kapag ang produkto ay, malaking porsyento ng produkto ay galing sa ibang bansa. So, at ang gusto kong talagang ma-stress ngayon ay, binigay ng Vietnam sa Amerika lahat. Full market access ang tawag doon. Mababasa ninyo lahat yan. Mga mahilig sa fake news, mababasa nyo yan. Full market access ang binigay ni Vietnam. In short, binigay na ni Vietnam lahat sa Amerika. At ang kapalit ay 20% at 40%. Sa atin po, 19% at hindi po natin binigay lahat. Okay. Maganda pong balita yan. Ito naman po, sa Indonesia po, na 19% din po, kagaya natin, ano po yung pagkakaiba natin? Yun, ang Indonesia rin, binigay din nila full market access. In short, binigay rin nila lahat. At ang kapalit nun ay 19%. At marami pang ibang pinangako ang Indonesia sa Amerika. Mababasa niyo po yun sa news. For example, nangako pa ang Indonesia na bibili sila ng 50 Boeing planes from America. Malaking bagay po ito. Wala po tayong ganung pinangako. Okay po. May mga concern ng ibang politiko at mga ulat na maaapektuhan ang agricultural industries dahil binuksan daw natin sa US itong mga produkto natin na nandito sa Pilipinas. Gaano po ito katotoo? Hindi rin po ito totoo. Magagaranti ko po sa inyo, talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. So talagang binusisi po namin yan ng DTI. Ano yung mga produktong kailangan natin iprotektahan? Ano yung mga farmers natin na kailangan natin protektahan? At pinotektahan natin lahat po yan. Kasama po ba dito ang pagprotekta sa industriya ng asukal or sugar? Yes, sugar is not included in the concessions we granted. How about po yung corn? Kasama po ba sa protektahan natin? Yes, kasama din ang corn. Wala rin siya sa binigay natin. Okay, yung pong bigas? Yes, protektahan din po natin. Hindi rin yan kasama sa binigay natin. Yung pong manok? Yes, hindi rin natin yan sinama sa binigay natin. How about pork po? Yes, hindi rin po yan kasama sa binigay natin. Lahat po ng binanggit nyo, no? Lahat ng mga produkto na yan, hindi natin tinanggal ang taripa ng mga produkto na papasok sa Pilipinas. So, as is po lahat yan. So protektado po pala yung agricultural sector po natin? Yes, ma'am. Malinaw na malinaw po yan. Ito pong seafood po, mga isda, kasama din po ba ito sa poprotektahan natin? Of course. Yes, it is also not included in the concessions that we gave out. So, wala po pala silang dapat ipag-alala, lalo na po yung mga magsasaka natin at mga mangingisda. Ay talaga po. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na po
mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Ayan po, salamat po dyan. At ayon din po kay Presidente, nagbukas daw po tayo ng pharma. Ano po yung comment nyo dito? Ang maganda po yan. Talagang sadya namin tiningnan yan dahil kapag mas maraming suppliers tayo ng pharma, mahal po ang gamot sa Pilipinas eh. Kapag pinasok po natin yan na may taripa, di mas mahal pa po ang presyo ng gamot. So kapag tariff-free po ang gamot, makakababa po yan ng presyo ng gamot sa ating bansa. Kaya pala sumang-ayon na 0% na tariff para sa mga gamot para marami din po makanabang na mga kababayan natin. Yes, para makatulong sa ating sa lahat ng Pilipino. Binuksan din daw po natin sa automobile ang 0% tariff. Ano po yung komento natin dito? Yes, ganito kasi po yun, no? Katulad ng sinabi ko kanina. Tiningnan natin ano yung mga industriya natin sa Pilipinas. At yung mga industriya natin na gumagawa tayo ng mga bagay, pinotektahan po natin yan. Alam naman po natin, hindi tayo gumagawa ng kotse. Hindi naman tayo gumagawa ng automobile sa Pilipinas. So by opening the automotive or car sector to the US, wala po tayong sinaktan dito sa atin. So wala maaapektuhan dito sa atin. Yan talagang punto namin. Ang maraming akala na ewan ko ano mga inaakala nila na maraming masasaktan dito sa Pilipinas. Hindi po kasi ang mga sectors na inopen natin, wala tayong masasaktan na industriya dito. Yun hindi natin pinoproduce. Yes po. Yes po. Or we produce in very, 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 very little quantity. Ayan. Yun po to sa soy at sa wheat. Ayun din po. Oo, bakit po? Yun din po. Following the same principles po. Hindi naman tayo gumagawa ng soya dito. Hindi naman po tayo gumagawa ng wheat dito. Kaya mabilis tong buksan. Yeah, so same principle, pareho yung prinsipyo po. Pagka pinasok po at 0% tariff po yung wheat and soy, sino po yung makikinabang? Unang-una po, ang wheat, bababa po ang presyo ng mga pandesal, ng mga tinapay sa Pilipinas, no? Ang soya naman po, ito po ang feed material po ng ating mga pork, mga baboy, mga manok. Ito po tsaka po yung mga isda. Ito po yung feeds na kinakain po ng mga hayop that we produce domestically. Mas makakatulong pa rin po pala. Ay, syempre po. Sa magsasaka, sa mga mangingisda natin. Yes, ma'am. Yung mga pinapapasok natin na walang taripa, ay ang purpose po nun ay baba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. So pag nagpasok tayo ng gamot, for example, na walang taripa, mumura ang gamot. Pag nagpasok tayo ng feeds dito na mura, mumura din ang presyo ng baboy, presyo ng manok, presyo ng isda. Ganun po yun. So, ang pinapapasok natin, ang mga pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Opo. Ayan. Maliban po sa tariff cut, ano pa po ba ang nakuha natin sa US trip ni Pangulong Marcos Jr.? Nabanggit na po ni Presidente na nakakuha pa tayo ng suporta ng Luzon Economic Corridor. May additional po yatang mga $15 million na ibibigay ang Amerika sa atin. Tapos po sa mga mga private meetings din po, maraming private meetings po si Presidente. He met over 10 companies and organizations from the United States sa biyahe niya. Okay, maganda rin po pala ang idulot ng US trip na to ng Pangulo. Yes, ma'am. At nabanggit na po niya na ang halaga ng mga investment commitments na nakuha niya at nakapag-announce na rin po kami sa media just yesterday or today po. Sorry, nawawala ako sa oras na yan. Kakauwi lang po kasi kanina 6 a.m. lang po. So hindi ako sigurado kung kailan lumabas. Pero may na-meet po kaming isang hospital group, no? Na magtatayo ng isang malaking hospital sa Pilipinas. Ang commitment po niya ay $500 million. So ano po talaga to? World-class hospital. World-class medical facilities po. Naku, sana talaga magtuloy-tuloy po ang magandang balita na to. Sekgo, sa mga private business meetings naman po, ano po ba yung nakuha natin? Maliban po, yan na po ba yun? Marami po tayong ibang nakausap. Nakausap rin po natin si Cerberus. Sila po yung nakabili ng shipyard sa Subic na ngayon may Hyundai shipbuilding facility na tinatayo dyan. Ang good news po doon,
ay ang Hyundai, originally ang opening po nila ay next year, 2026. May good news sila sa amin na they believe makaka-open sila ng fourth quarter of this year. At ang Cerberus rin po ay tumitingin sa mga iba't ibang mga businesses katulad ng energy, logistics sa Pilipinas, and nag-iisip sila mag-invest ng mga 10 to 15 billion pesos po sa Pilipinas. Na-meet rin po ni Pangulo ang I-Squared. Ito po si I-Squared, ang daming lang negosyo po sa Pilipinas, pero ang gusto nilang palakihin po ay yung LNG, liquefied gas, at cold storage facilities po dito sa Pilipinas. At na-meet rin po ni Pangulo ang GIP na nag-iisip po mag-invest ng napakalaking halaga sa infrastructure dito sa Pilipinas. Ito naman po mula kay Ivan Mayrina, Secgo. The 19% tariff that Trump announced is an increase from what percentage? Or is this a totally new tax? So from zero, yun po yung tanong po. Ang 19 po na to, before we went to the US, it was at 20%. So with our trip, napababa po to ni Pangulo from 20% to 19%. Okay, ito pa po, mula naman po kay Jean Mangalus ng Philippine Star. While President Marcos has dubbed the 1% reduction on tariff rates as a success, many are calling this, sabi nyo nga po, may mga fake news, many are calling this as an unfair deal since we would open several markets to the US. Pero paano na-explain nyo na rin po? Pero sige po, ano po, what's your reaction po on this? Yeah. Ay, unang-una po ay hindi naman kasi talaga po to deal, no? Kaya pinaliwanag ko sa umpisa po na hindi naman to isang tarifa na bilateral discussion or multilateral discussion. Unilateral po ito. Talagang inimpose lang po ito ng Amerika sa atin at sa buong mundo. At hindi lang po sa atin. Sa buong mundo niya po ito ginawa. Kasama na ang European Union, kasama na po ang Japan, Korea, Mexico, Canada, China. Lahat po ito inimposean niya ng tariff. So, hindi naman tayo nag-iisa dito. So, Sir Secgo, sabi niyo po kanina, hindi naman po tayo magbabayad. Hindi tayo magbabayad doon 19% na tariff. Kundi mga nag-i-import sa Amerika, most probably, baka mga US citizens pa po ang magbabayad dito. So, can you elaborate on that po? Na example po, kung mag-export po tayo ng isang bagay from the Philippines, let's say, ang halaga niya ay $100. Pagdating po niya sa Amerika, ang bumibili from America, kailangan niya magbayad ng $19 na buwis sa Amerika. So, ang cost po niya sa Amerika ay $119 para sa produkto na yan. At kung ibebenta niya po to sa mga citizens ng Amerika, kailangan niya kumita, di ba? So, dati, siguro kung nabili niya sa atin ng 100, bebenta niya sa customer niya ng 120, ngayon po, cost niya 119, siguro kailangan niya ibenta sa customers niya 150 na or 140 na. So, in the end, ang magbabayad po nitong tarifa na to ay yung mamamayan ng Amerika. Yung consumer dun sa Amerika. Consumer po doon ang magbabayad. So, kapag ganun po tumaas ang presyo, halimbawa ng produkto ng Pilipinas, tataas sa Amerika, so mas lalo tayo dapat maging competitive para kahit medyo mahal, talagang i-grab pa rin nila yung produkto ng Pilipinas. Yes, in a way, you can say that. Pero ang merong ang kasabihan kung tayo lang linagyan ng taripa, totoo ang sinabi mo. Pero kung linagyan din ng taripa yung buong mundo, edi pantay-pantay lang po lahat. So sir, ang ibig sabihin nito, since ang pinakamababa sa Asian is Singapore. Yes, 10%. At 10%, yes. Pero since sabi nyo kanina, wala tayo masyadong binigay na concession sa US. Kumbaga, talagang pinaglaban din ng Pangulo yung mga karapatan ng mga magsasaka natin, mga mangingisda natin, at iba mga industriya dito. So, ang lumalabas ba, parang second best tayo sa Singapore? We're really second best at 19%. At 19, kasi after Singapore at 10%, tayo na yung pangalawang pinakamababa. Pero, syempre, meron din tayong binigay sa Amerika, no, as concessions. However, talagang pinag-defend natin, pinagprotektahan natin yung mga importanteng mga sectors dito sa Pilipinas. At sa mga naririnig ko in the last
few weeks, ang concerns talaga ay revolving around mga agrikultura, di ba? At talaga naman protektahan namin yan. So, never was there a moment na yung mga sectors na concerned sila ay binigay natin. Never natin po yan binigay. If you have personal knowledge po, Secgo, bakit tinawag na tough negotiator? Medyo nahihirapan bang magkaroon ng negosasyon with Pangulong Marcos? Kasi medyo ayaw niya ibigay to, kailangan ipaglaban to. May ganun po ba? Comment po yan ni President Trump. Ine-echo ko lang po yung sinabi niya. O yun po. At ito pa po, mula kay Alexis Romero. Parang nasagot nyo na rin po kanina. But anyway, banggitin ko na rin po. Ambassador Romualdez says the trade negotiations will continue. So, parang sinabi niyo po, opo, hindi pa po tapos ito. What are the desired outcomes of those negotiations? Well, yeah. Nabanggit ko na po kanina na hindi pa to tapos. Maraming pang kailangan pag-usapan. Lahat ng fine print. Parang kontrata po ito eh. Maraming pang detalye kailangan natin ayusin. At syempre, pinaglalaban din natin yung mga ibang mga sectors natin dito sa Pilipinas that are exporting to America. Siyempre, hihingi tayo na sana mapagbigyan niya ng pabor ang mga export industries natin. So, kailangan din po rin na natin itong pangalagaan din. Of course, of course. Ayan. So, maraming salamat, Secgo, sa iyong mga kasagutan sa mga katanungan ng mga netizens at from the MPC. Salamat po. Salamat. Thank you. At yan po mga kababayan, naliwanagan po tayo kung ano ang katotohanan mula sa mga taong tunay na nakakaalam at mismong kasama ng Pangulo sa meeting with US President Donald Trump. Huwag po tayo maniwala sa mga haka-haka at espekulasyon ng iba na hindi naman alam ang kabuuang naganap at wala mismo sa US trip ng Pangulo. Muli, atin pong binibigyan diin na hindi gagawin ng Pangulo at ng kanyang economic team ang anumang hakbang na makakasira sa ating ekonomiya, sa taumbayan at sa bagong Pilipinas.